Mainit na hapon ng Hunyo 3, 2003 sa pastulan ng baka sa Hilagang Kanlurang baryo ng Marapaletsa, malapit sa Pampierstad, Katimugang Aprika. Habang naguhugas ng pinggan sa kusina, si Lady Goites Mangtokain, 34 at tinatapos ang mga gawain, biglang umiyak ng malakas ang 3 buwang gulang niyang anak na si Neo, nakakapatulog lang. Inakala niyang nagising lang si Neo sa gitna ng kanyang pagtulog, kaya naglakad siya papunta sa kwarto para tingnan ito. Ngunit nadatnan niya ang isang tagpo na kahit sino, kahit sa pinakamasamang panaginip, ay hindi kayang tiisin. Isang malaking abong kayumangging figura ang tumalon palabas ng bintana. Dala ang umiiyak niyang sanggol. Sa isang iglap, tila tumigil ang lahat sa kanya. Pagkatapos ay isang sigaw ang bumulwak mula sa kanyang dibdib habang mabilis siyang humabol sa nilalang. Iniisip at umaasang maaari pa niyang mailigtas ang kanyang anak. Ngunit ang sumunod na nangyari ay naganap sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi lang nito kinuha ang kanyang anak, sinipsip din nito ang buhay, at kasabay nito ay ang bawat hibla ng pag-asa mula sa kanya. Ipinagsakmal ng nilalang ang mga pangil nito sa bungo ng sanggol, pinunit ito at hinugot ang utak, habang ang ina ay nakatayo lang ilang talampakan ang layo, natigilan at hindi man lang agad naintindihan ang nangyari. Ibinagsak ng mandaragit ang bangkay ng sanggol sa lupa at umakyat sa kalapit na poste ng telepono. At doon ito naupo, tahimik, hindi gumagalaw at walang pakialam, kinakain ang utak ng bata. Habang ang ina at ang mga nagkukumpulang nakakita ay nagsisisigaw at umiiyak sa ibaba. May mga pangil na mas mahaba pa sa liyong lalaki at bariles na katawan na puno ng hilaw na kalamnan, sapat ang lakas para durugin ang buto sa isang hampas. Hindi lang lakas ang gamit ng halimaw na ito sa pag-atake, kundi may kasamang bangis, kaya pagkawasak at katahimikan ang naiiwan. Kilalanin ang mamamatay batang unggoy, ang Chakma Babuon. Kinukunan ng wildlife photographer na si Gavin Thurston ng video ang panganganak ng Thompson's Gazelle sa Maasai Mara African National Reserve noong early 1990s. Napansin niya na ang ina ay lalong nagiging balisa nang walang malinaw na dahilan. Kaya siya at ang kanyang team ay nagpasya na alamin kung ano ang dahilan ng pagkabalisa nito. Mula halos 1 kilometro, nakita nila ang dambuhalang babuon na mabilis tumatakbo at sumugod sa kanya ng may masamang balak. Kakatapos lang manganak at hirap pa ring tumayo ang sanggol nang maramdaman ng ina ang panganib. Kaya itinulak niya ang anak na halos di pa makatayo para lumakad silang palayo. Ngunit bago niya magawa, naroon na ang babuon, pagod mula sa panganganak. Ibinigay ng ina ang lahat ng kanyang makakaya upang manatili sa kanyang pwesto at itaboy ang mandaragit. Ngunit nauwi sa wala ang kanyang pagsisikap. Madaling tinalo ng babuon ang ina, inagaw ang sanggol at mabilis tumakbo ng ilang daang metro, huminto sa tabi ng punso ng anay. Doon, naitala ni Gavin ang isa sa mga pinakanakakabahalang kuha ng buhay ilang na kailanman ay naitala. Pinunit ng babuon ang likod ng batang gazelle at sinimulang kainin ito ng buhay. Nilalapa ang laman gamit ang matutulis nitong pangil at malalakas na kuko, habang ang batang gazelle ay umiiyak sa mahina at masakit na daing. Makalipas ang ilang minuto, natapos kumain ang babuon at sabay ding natapos ang bagong buhay. Ito ay simula pa lang ng kalupitan sa mundo ng mga Chakma Babuon. Malalaman pa natin ang iba pang bahagi nito. Una, nararapat lang bigyan natin ng tamang pagpapakilala ang mga mamamatay na primate na ito. Ang Chakma Baboon, nakilala rin bilang Cape Baboon o sa siyentipikong pangalan nitong Papio ursinus, ay kabilang sa pinakamalaki at pinakanakamamamanghang unggoy sa buong mundo. Kadalasang makikita ito sa Timog Africa at nangingibabaw sa iba't ibang kapaligiran, mula kagubatan, savanna, steppe, alpine grasslands, hanggang sa disyertong kalahari. Ang isang adultong lalaking babuon ng uring ito na 2 hanggang 3 beses na mas malaki at mas mabigat kaysa sa babae ay maaaring umabot sa haba ng katawan mula ulo hanggang buntot na 31 hanggang 65 talampakan at tumitimbang ng 46 hanggang 99 libra. Ang mga babae ay 25 kilo lang at mas maikli ang katawan kaysa sa mga lalaki. Bilang oportunistang kumakain, karamihan sa pagkain ng Chakma Babuon ay binubuo ng kahit anong makita nito: prutas, buto, damo, kabute, insekto at maging mga shellfish, hayop dagat o mga itlog ng mga ito.
Matagal nang naninirahan ang mga Chakma baboon sa Cape Peninsula ng South Africa, kaya mas nakarating sila sa timog kumpara sa ibang unggoy. Kinailangan nilang maging mas malikhain sa paghahanap ng pagkain para mapanatiling malakas ang kanilang katawan. Isa sa mga delicacy dito ay nakatago sa loob ng mga seaweed na inanod ng alon sa dalampasigan. Mga naipit na itlog ng pating, sagana sa taba at, mas mahalaga, protina. Ang mga itlog na ito ay mahalagang pinagkukunan ng nutrisyon para mapanatili ang lakas ng katawan hanggang may dumating na mas makakabusog. Samantala, ang taong ito ay nagpakita ng mataas na pagkamalikhain. Kahit mukhang kumakain siya ng dumi, ang totoo ay pinipili lang niya ang mga buto doon. Karaniwan, may malalaking di natunaw na buto sa dumi ng elepante mula sa mga prutas na kinain ng malaking lalaki. Gayunpaman kanina, para mapanatili ang kanilang malalaking katawan, hindi sapat ang pagkain lang ng mga buto, prutas, o ninakaw na itlog. Kaya ang mga baboon ay nakabuo ng matinding hilig sa karne na maaaring bumuo ng halos 2% ng kanilang kabuuang pagkain. Para makuha iyon, nagiging parang halimaw ang mga dambuhalang primate. Gamit ang malapad nilang katawan at pangil na mas mahaba pa sa leon. Sumasabog sila sa aksyon, sinasalakay ang mas maliliit na hayop gamit ang matinding agresyon, pinalilibutan sila ng grupo at ibinabagsak gamit ang lakas at dami ng bilang. Mula daga at ibon hanggang katamtamang antelope at ibang unggoy, wala silang pinalalampas. Hindi sila pumapatay ng malinis o naghihintay na maubusan ng dugo ang biktima tulad ng isang planadong mandaragit. Hinuhuli lang nila ito, pinupunit at agad kinakain. Kadalasan habang buhay pa ang hayop, sumisigaw at nagpupumiglas. Mas nakakatakot ang palabas kapag may mas malaking mandaragit na dumarating. Napupunit din ang mga baboon, gaya ng ginagawa nila sa iba. Sa ilang reserba, 20% ng pinapatay ng leopardo ay Chakma baboon at 44% ay ligaw na aso. Bukod dito, naitalang kinakain ng leon, hyena, buwaya, rock python, at ilang uri ng agila ang mga batang at matatandang baboon. Pero kapag nasa isang malaking grupo, maaaring magbago ng tuluyan ang tsansa. Ang grupo ng Chakma baboon ay nagtatanggol sa isa't isa sa pamamagitan ng matinding agresyon at kayang lapain ang mandaragit. Kaya napipilitang tumakbo ito para sa buhay nito. Ang uhaw na cheetah na ito ay hindi na malayang pumasok sa teritoryo ng mga baboon habang sinusubukang uminom sa isang lawa. Pero ang mga baboon na alam na maaaring maging banta sa kanila ang malaking pusa ay sumugod habang tumatahol at sumisigaw. Sa huli, hinabol at pinahiya nila ito na parang isang walang kalaban-labang ligaw na hayop. Sa ganitong sitwasyon, umaasa ang mga baboon sa matibay at subok na sistemang panlipunan na binuo sa pamamagitan ng matatag na alyansa at ugnayan sa kanilang grupo. Marami pa ring kompetisyon at pagyayabang ng mga lalaki para sa dominansya. Matibay din ang ugnayan ng matatandang lalaki, babae, at kanilang mga anak na nagbubuklod sa grupo. Halimbawa, kapag napatay o napalayas ang ina, ibang matatandang lalaki o babae ang kumakalinga at nagpoprotekta sa naulilang anak hanggang matutong mamuhay mag-isa. Kapag nagpapasuso ang babae, madalas siyang bumubuo ng alyansa sa ibang matatandang lalaki, bukod sa nangingibabaw para sa suporta. Kapag namatay ang leader, mapupunta ang grupo sa bagong pinuno, tagaloob man o tagalabas. Ito ay dahil ang unang ginagawa ng bagong nangingibabaw na lalaki pagkatapos niyang kunin ang pamumuno sa grupo ay papatayin niya lahat ng sanggol mula sa dating lalaki at pinipilit ang mga babae na maging fertile ulit para sa patuloy na pag-aanak buong taon. Ang hindi aktibong lalaking Chakma ay nakikipagtalik sa maraming babae na nagre-resulta sa 6 na buwang pagbubuntis at pagsilang ng isang sanggol. Sa susunod na 8 buwan, inaalagaan ng ina ang sanggol. Pinapakain at binabantayan hanggang sa maging sapat ang lakas nito para makagalaw ng mag-isa. Kung mamatay o ipanganak na patay ang sanggol sa panahong ito, labis ang kalungkutan ng ina. Madalas niyang patuloy na binubuhat ang bangkay ng hanggang 10 araw, yakap-yakap, nililinis at pinoprotektahan ito na parang buhay pa. Gayunpaman, hindi umaabot ang pagmamahal na ito sa mga sanggol ng tao. Bukod sa pagkamatay ni Neo, na dinurog ang bungo at kinain ng unggoy ang utak, may iba pang insidente ng mababangis na primate na umatake, nanakit o pumatay ng mga bata. Noong Pebrero 2006 nilapa ng mga unggoy ang 4 na taong gulang na si Luciano Adams sa isang camping matapos nilang halughugin ang mga basurahan.
Habang naglalaro si Luciano at ang kanyang mga kaibigan malapit doon, biglang sumugod sa kanya ang alpha male ng grupo nang walang dahilan at pinunit ang kanyang bituka, ngunit dahil sa mabilis na medikal na interbensyon, nailigtas ang kanyang buhay. Hindi kasing swerte si Isaiah Ibrahim, isang taong gulang na inatake sa isa pang kamping habang wala ang kanyang ina saglit sa kusina. Nang madala siya sa ospital, nagtamo siya ng parehong malupit na sugat sa kanyang tiyan. Huli na ang lahat. Karamihan sa mga pag-ataking ito ay nangyayari kapag gutom na gutom ang mga unggoy. Pumupunta sila sa mga lugar ng tao para maghanap ng pagkain, naghahalukay sa basura at pumapasok sa kamping. At kapag may nakita silang mga lokal o turista na may pagkain, maaari nilang agawin ito mismo mula sa kanilang mga kamay. Naiulat na kaya ng mga mapanganib na magnanakaw na ito, buksan ang sliding glass door para makapasok sa kusina at kainan, kahit may mga taong malapit. Ang mga bata, lalo na ang sanggol, ay pinakamadaling target sa ganitong sitwasyon. Ang unggoy na babon ay agad aagaw at tatakbo kung walang magulang sa paligid. Bukod pa rito, kapag pinapakain ng tao ang mga babon, lalo na mga babae o anak, pwedeng magselos ang dominanteng lalaking puno ng testosterone. Itinuturing nilang karibal ang tao at maaaring umatake sa gustong tumulong. Bukod sa pag-atake sa tao, nilulusob ng mga babon ang alagang hayop at pananim. Dahil dito, gumaganti ang mga magsasaka sa pamamaril, paglalason, pagkuryente, o pambubugbog hanggang mamatay. Dahil dito, pinaniniwala ang maaaring mawala ang ilang populasyon ng babon sa susunod na 10 taon. Gayunpaman, nananatiling matatag ang populasyon ng mga babon dahil sa mataas nilang kakayahan sa pagpaparami at pag-angkop. Ayon sa International Union for Conservation of Nature, wala silang nakikitang malaking banta sa populasyon ng mga babon sa tirahan nila. Kaya naman, ang uri ng babon ay nananatiling nakalista bilang least concern sa red list. Samantala, tila nasa pinaka-nag-aalalang listahan ang mga tao. May mga nakatira, malapit sa mga parang bombang pwedeng sumabog kahit kailan. Gutom na rin sila ngayon. Sabihin mo sa komento kung nag-aalala ka kasi nag-aalala rin ako. Kita tayo ulit gaya ng dati.